May panibagong nakaka-excite na balita tungkol sa pagpapatatag ng defensive posture ngayon ng Pilipinas. Kung dati-rati ay halos puro plano lamang at parang malabong mangyari, ngayon ay unti-unti nang lumiliwanag na magiging realidad ang matagal ng pangarap ng ating hukbong sandatahan, ang magkaroon ng Pilipinas ng tunay na integrated air defense system na kayang magbantay at makita ang halos lahat ng sulok sa labas ng ating kalupaan, at mapaghandaan ang kahit sinong puwersang dayuhan na magtatangkang umatake o mangbastos sa ating teritoryo. Sino ang napabalita na di magtatagal ay mag-provide ng capabilities na ito sa atin? Walang iba kundi ang Japan, isang bansang may malakas na sandatahang lakas, world-class defense technology, at higit sa lahat, may palabra de honor, ang kanilang mga pangako hindi lang puro salita, kundi aksyon. Sa nakaraang mga buwan, tuloy-tuloy ang mga pahayag mula sa Japan, na sila'y handang tumulong sa Pilipinas. Hindi lang sa salita, kundi sa pagdaloy ng mga Excess Defense Articles o IDA, ibig sabihin, mga dekalidad at modernong kagamitan militar, mula sa Japan, na posibleng ipagkaloob o ibenta sa atin, sa mas murang halaga, o minsan ay libre pa. Habang pinapaluwag ng Japan ang kanilang legal restrictions sa pag-export ng mga lethal weapons, lalong ilinaw ang isang katotohanan, sisipa na rin sa napakataas na antas ang kakayahan ng Pilipinas sa pagtatanggol. Papunta na talaga ito sa tinatawag na formidable defense. Inilabas ng Japanese media na naghahanda ang Japan na mag-export ng isang air defense command at control system sa Pilipinas. Napakaganda ng command and control system na ito, at talaga namang napaka-advance, dahil ito rin ang kasalukuyang command and control ng Japan. Ito ang talagang utak ng isang air defense network. Ito ang maglilink ng mga radar, sensors, komunikasyon, at command posts ng bansa, para mabilis na ma-detect ang kalaban, whether ito ay fighter aircraft, cruise missile, ballistic missile, o kahit drone. Sa pamamagitan ng sistemang ito, real-time na natutukoy ang lokasyon ng banta, pinoproseso ang impormasyon sa iisang istasyon, mabilis na naipapasa ang utos mula sa mga war generals, para sa counterattack. Hindi na magkakanya-kanya ang radar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang malaking utak ng National Air Defense, ang magbabasa ng lahat ng impormasyon, para malaman ang plano ng kalaban, bago pa nila ito gagawin. At higit sa lahat, seamless itong gumagana, kasama ng mga bagong Japanese-made radar ng Mitsubishi Electric, na na-deliver na sa Pilipinas. Ibig sabihin, kapag may gustong lumapit na Chinese aircraft, o kahit mga drone, makikita sila agad-agad, at mahahanda agad ang interception. Hindi lang yan, magiging compatible rin ito, sa mga future weapon system, na maaaring manggaling pa sa Japan, o sa mga Western allies, gaya ng mga medium at long-range air defense systems, fighter jets, at airborne early warning at control aircraft. Masasabi nating ito ang tunay na digitally unified air defense, isang level na ngayon pa lang natin maaabot sa buong kasaysayan ng bansa. Hindi pa naiangat ng Japan ang export restrictions nila, pero hindi sila tumigil sa pagtulong sa Pilipinas. Ang mensahe ng Japan ay malinaw. Kapag natapos ang legal adjustments nila, bubulwak ang mga armas patungo sa Pilipinas. At bakit ganito kalaki ang suporta nila sa atin? Sapagkat batid ng mga Hapon, kung gaano kaseryoso ang China, sa pangbubuli at pagpapalawak ng teritoryo sa West Philippine Sea. At nakita rin nila, hindi umaatres ang Pilipinas. Lumalaban tayo. Kaya sabi nga nila, the Philippines is not alone. We stand together, for peace, for sovereignty, for freedom. Nakikita natin, hindi na binabaliwala ng mundo ang Pilipinas. Tayo ngayon, ay mahalagang player, sa seguridad ng Indo-Pacific region. At hindi lang yan, may gagawin pa ang Japan sa Pilipinas, na talaga namang mag-aangat pa sa kakayahan ng bansa, sa larangan naman ng secured communications. Hindi na mapepeke, hindi na ma-intercept, hindi mahahack. Magtatayo ang Japan sa Pilipinas, ng tinatawag na Non-Line of Sight Secured Communication System. Ibig sabihin, ang AFP command centers mula Luzon, Visayas, Mindanao Air Bases, Naval Bases,
at radar installations, at AFP General Headquarters, ay magkakaroon ng secured, encrypted data transmissions. Wala nang panghihimasok ng Chinese hackers. Wala nang pang-espiya ng foreign intelligence. Lahat ng galaw ng AFP, confidential at protektado. Ito ang pang-backbone ng isang modernong military force. Ganyan ang mangyayari sa ating hukbong sandatahan. Sa Horizon 3, isa sa priority ng hukbong sandatahan, na lalong lumakas ang ating airspace defense. Kaya sa AFP Modernization Program, nakalinya na ang dagdag na fixed at mobile air surveillance radars. Dagdag na ground-based air defense systems, na ayon sa AFP, ay aabot sa 50 battery ng missile system ang nasa pipeline, integration ng fighter jets, na nakadagdag na ang pagbili, ng isa pang squadron ng mga FA-50, at ang pagpirma ng kontrata probably next year ng initial batch ng isang squadron na KF-21 multi-role fighters, mga intelligence and attack UAVs, at airborne warning command and control aircrafts. At dahil may command at control system na, mas magiging mabilis ang pag-detect, mas mabilis ang pag-deploy ng interceptors, at mas mahirap para sa kaaway ang mambuli. Dati, kapag may lumalapit na Chinese jets o drones, madalas, delay ang response natin. Ngayon, sa isang utos lang mula sa C2 system, gagalaw at lilipad agad ang mga interceptor. Mapapansin na ng China, hindi na tayo yung dati na Pilipinas. Philippine Air Defense, unti-unti nang kumukumpleto. Ito na yung sistemang matagal na nating hinihintay, command at control system bilang utak, radars at sensors bilang mata at tainga, air defense missiles ang power punch ng Pilipinas, fighter jets bilang matapang na bantay sa himpapawid, AWACS aircraft bilang long-range vision, UAVs bilang scout warriors. Lahat yan ay magkakaugnay, sabay-sabay kikilos. At kapag kumpleto na ito, pag sinubukan tayong guluhin, hindi lang tayo makikita nila, kaya rin natin silang tapatan. At habang dumarating ang mga bagong armas, habang umaangat ang kakayahan ng ating Air Force, isang araw, masasabi natin ng buong lakas. Ang himpapawid ng Pilipinas, ay atin, at walang sinuman ang pwedeng magdikta sa atin. Kapag dumating na ang mga fighter jets natin, handa na ba tayong makita ang Pilipinas, na tunay na air defense power, sa ating rehiyon? E-comment lang sa baba. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe, para sa tuloy-tuloy na balita, tungkol sa ating lumalakas na sandatahang lakas.